rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. But you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts up my head. Ating pag-aaralan ngayon ng 8 stage 4 of job suffering at dito ay na-misunderstood siya ng kanyang mga kaibigan. Now, sa gitna ng mga suffering natin, pagsubok natin sa ating buhay, anong gagawin kapag tayo ay makareceive ng mga misunderstanding or ma-misunderstood tayo? Yun ang tamang term. Ma-misunderstood tayo ng ating pinaka mga malalapit na mga mahal sa buhay or kaibigan. Ayan. So ano ang ating gagawin? Nakaranas na ba kayo na kayo ay nasa gitna ng pagsubok and then hindi kayo maunawaan? And then aside sa na hindi na kayo naunawaan, naranasan nyo ba yung na-accuse pa kayo? Okay, na-accuse and ano pa? Napagbintangan yun ng mga terminology na ating natatandaan and hindi tayo sinamahan. At maari na sa umpisa ay yes, nandun ang pagdamay pero yung dulo ay mga accusation. And then sometimes ito yung mga pagsubok natin sa buhay, sa loob ng pamilya, sa loob ng church, sa loob ng community, sa loob ng mga magkakaibigan. Okay, so mayroon kayong mga best friend and then mapalad kayo kung siya ay all the way na sumusuporta sa inyo. But then kung dumating yung time na medyo kinapos na, okay, so anong gagawin natin? What will you do? Yan. So dahil yan ay pag-aaralan natin yung stage 4 ng suffering ni Job from the Bible na doon ay kukunin natin yung pinaka aral na ating makukuha kung paano niya ito hinandle at una sa lahat ano yung mga naging pagmi-misunderstood o hindi pagkaunawa at nauwi pa sa mga accusation. Mayroon more or less ay mga almost 7 or 8 na mga accusation and then iisa-isahin natin yun and we will come up with a good suggestion and yung life application natin, daily application natin na syempre ay ating syempreng i-tailored yan sa ating Christian life, yung ating pagiging anak ng Diyos. Okay? Dahil dyan ay uumpisahan na natin yung number 1 na kung saan ay naging accusation at saka pagmi-misunderstood. Ano bang Tagalog misunderstood? Yung hindi siya naunawaan na nagkaroon sila ng maling pananaw. Okay. Iba naman yung misunderstanding, di ba? Mayroon tayong misunderstanding. Iba naman yung hindi nyo ako naintindihan, sa halip iba ang naintindihan nyo. So, sa una ay Job was becoming weak because of his own suffering. Actually, dyan ay sa Job chapter 4 verse 3 to 5, I know that you have instructed many and you have strengthened feeble hands. Your words have supported those who stumbled. You have strengthened faltering knees. But now trouble comes to you and you are discouraged. It strikes you and you are dismayed. So, binabasa ko na mabilis. Hindi naman tayo ngayon mag-word per word, but then we will pick up some of those good word na mahalaga natin na makita na yung sinasuggest sa mga kaibigan ni Hope, si Eliphaz, lalo na Eliphaz. Okay, Eliphaz. And then, doon ay sasabi niya, you're becoming weak dahil sa iyong suffering. Actually, ay marami kang mga pinatatag na mga kamay at sumuporta ka sa mga taong nangihina, nanlulupaypay, mga taong may mga suffering, hindi ka nagkaroon ng pagmintis, hindi ka nag-back down. But now, na ang trouble ay nasa sa iyo ngayon ay nanghihina ka. So dahil dyan ay actually ay
gustong sabihin, okay, gustong sabihin ng kaibigan niya na kung saan ay, well, bakit ngayon? Actually, bakit ka ngayon ay natutrouble ka na ngayon? So, yan ay isa sa mga bagay na kung saan ay tinulungan mo ang iba ngayon na ikaw ay mahina at hindi mo kayang i-handle ang iyong mga pagsubok. So dito ay actually ay nag-umpisa na may time na doon sa naunang mga verses and chapter ay sinamahan nila si Job for 7 days na sila'y umupo na naglagay sila ng ashes sa kanilang mga head bilang pakikiramay kay Job, and tahimik sila, dinamaya nila, but then hindi sila tumagal. At this point in time, they're beginning now to parang i-blame siya, at dahil doon ay kinote nila yung mga tulong na nagawa niya. Pinalakas niyang iba, pero ngayon na mayroon ka, nangihina ka na ngayon. So dahil dyan ay ibig sabihin hindi mo na kayang i-handle ang iyong pagsubok. Well, sometimes sa kalagayan ni Job na puno siya ng sore sa buo niyang katawan, syempre manghihina din siya talaga. So what can you do? Ika nga, di ba? What can you do? Human being din lang siya. Why pa na uulitin pa at parang maglalagay pa ng isolve mo yan. Hindi na nga ma-solve yung kanyang kalagayan. So yun ang pinaka number 1. Pangalawa ay yung ini-imply ngayon ng mga kaibigan niya na si Job ay na-lost niya ang kanyang confidence, at dahil doon ay dahil sa kumbaga ay he should be in his righteousness, confidence should be in okay, so dahil doon yung idea na kung saan ay dapat Job, ikaw ay mayroon ka dapat kalakasan at ilagay mo dahil kiniklaim mo na ikaw ay matuwid. Kilala ka namin na ikaw ay matuwid. So your confidence should be in your righteousness. This is another wrong na suggestion sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan. At sabi dun sa Job chapter 4 verse 6, should not your piety be your confidence and your blameless ways your hope? So kung Tagalogin natin ngayon ay hindi ba dapat na ang iyong pagiging matuwid, kabaitan mo at pagiging matuwid mo ang siya dapat na maging kalakasan mo? Okay, so dito ngayon ay medyo it sounds encouraging yung yung sinasabi ng kanyang kaibigan. But it also implies na actually na si Job ay righteous siya, and then kung siya ay righteous, well, naniniwala kami sa iyo, bali-balita namin, ikaw ganyan ka talaga, napaka pious mo, ikaw nga godly ka, religious ka sa ginagawa mo, and then bakit ka mayroon suffering? Di ba dapat medyo yun ay maging dahilan para ikaw ay magkaroon ng katatagan, kalakasan? Well, dito malalim yung usapan na yun, pero mayroong blame na nangyayari, may pagbibintang, kaya ito ay another na naman na parang puzzle na binibigay sa kanya sa gitna ng kanyang paghihirap, ay ito pa ang kanyang mararanasan. So dahil dyan ay another yan na accusation sa kanya. Then the third one ay yung sinasabing he accused Job of indirectly o a possible sin. So dahil nakikita nila nahihirapan si Job, ay inisip nila na si Job ay somehow kaya ito nagkakaganito dahil may nagawa siyang pagkakasala. Okay, so nare-remember natin sa New Testament na mayroon mga taong nasawi doon sa isang place, and then sinasabihan si Jesus na siguro makasalanan siguro sila kaya sila ay nadisgrasya. May isang bulag naman na kaya siguro, Lord, bulag ba ito dahil ba ito sa kasalanan? Ano bang fault ito? Kasalanan ba niya o kasalanan ng mga magulang niya? So dito ngayon ay the same din na mentality na, nako, ba't ka naghihirap? Ay malamang-lamang may nagawa kang kasalanan, hindi ka talaga matuwid siguro. So, yan now, dahil dyan, consider now that you being innocent has ever perished. When
where were the upright ever destroyed? So parang dito ay naglagay pa sila ng mga usapin na well, kung innocent talaga, kailangan bang mag-perish? It means na, ba't ka nahihirapan ngayon? At kung ikaw ay upright o matuwid, ay bakit ka nawawasak? So, ngayon, bumibigat na yung akusasyon ng kanyang kaibigan kay Job. So, nagsasuggest sila na si Job, yung kanyang suffering, ay evidence na siya ay hindi innocent at kumbaga mukhang hindi siya inosente sa pagkakasala kung bakit niya dinadaanan ang mabigat na pagsubok na ito. So accusation of having somehow sinning against God or not totally blameless. Okay, so dahil dyan ay sasabi natin na yes, mayroon silang maaring sabihin natin okay, pagbigyan natin kasi hindi naman nila alam ang lahat. Well, definitely hindi nila alam ang lahat. Pero ang declaration ng God kay Job, chapter 1, verse 1, na He is a just man, a righteous man, a blameless man. Okay, but then hindi nila alam kung ano ang tingin ng Diyos sa Kanya. Turning now to number 4, they thought that people will reap what they sow. So parang nagpalalagay sila ng usapin, well, kung ano ang ginawa ng tao, mabuti o masama, yun ang kanyang aanihin. And since nasa mapangit kang kalagayan, malamang-lamang ay mayroon kang nagawang kasamaan, kaya nangyayari yan sa iyo. So very very hard condemnation na inaabot ngayon ni Job. And then, ang gusto ba nila mangyari ay gusto nila matulungan si Job by realizing na somehow, yes, ikaw ay nandun sa kalagayan na yon. Well, yun ang kanilang perspective. So, turning now sa number 5, he claimed, si Eliphaz, na kayang i-destroy o ginagawang, ibig sabihin ay yung winawasak ng Diyos ang mga masasama. So, dahil dyan ay hindi magandang kalagayan ang bagay na ito. At the breath of God, they perish, but the blast of His anger, they are no more. So, referring ito sa mga nakakagawa ng kasalanan. So, ngayon, nakikita na Job, ay malamang ito'y galit ng Lord sa iyo. So, kiniklaim nila na, well, kapag ikaw ay masama talaga, ikaw ay madidestroy. So, yun ang pananakot na ngayon nila and conclusion ngayon nila. Kaya number 6 ngayon, kinumpara nila yung lion, yung wicked sa isang lion na kung saan ay broken. Ang scripture dito ay nakalagay sa Job chapter 4 verse 10 to 11, the lions may roar and growl, yet the teeth of the great lion are broken. The lion perish for lack of prey, and the cub of the lioness are scattered. So dito may pahiwatig ngayon silang ginagawa, referring to the lion, kasi ang lion ay symbol siya ng power and authority. And yet, dahil doon ay kung kapag ang isang lion ay nawalan na ng pangil at hindi na siya makapag-hunt, di magugutom siya, mamamatay siya, and madadamay pa yung kanyang mga sinasabing mga lioness. Okay. Mga cub niya, yung kanyang mga anak. At dahil doon ay ikinumpara siya sa isang lion na kung saan ay malapit ng unawalan ng ngipin. Kaya natural sa tunay na lion, pag mawalan ng ngipin, hindi na makakain, mamamatay. And then, yan ngayon ang isa daw na wicked. Ganyan ang isang wicked. Siya ay mabubroken, madidestroy siya. So, yan ang kanilang pagbibigay kahulugan at pagbibigay babala kay Job. So turning now to number 7, they claim na no person is fully righteous before God. So
walang ganap. Walang ganap. So yung sinasabing fully righteous before God ay pwedeng sabihin nga natin, yes, wala ngang righteous. Bihira lang yung nakakagawa talaga ng kabanalan araw-araw. Pero iba naman yung pagkakataon na God declare you as a righteous being or person. It is because of His decision to make you righteous. In our time, New Testament, through Jesus Christ. In the Old Testament, He can also proclaim a person being righteous before Him because of His sovereign decision. It is His own prerogative to decide whether you are and you are not. And in the case of Abraham, though he was a person with so many weaknesses as well, but God declared Abraham a righteous man. It's because that he proved to God that when he have proven his life, or when he was tested by God, when he was commanded to offer his son Isaac, and then Abraham complied completely up to the finish line, and after which God declared Abraham, and because of that, the word of God says that Abraham was a righteous man according to the scripture. But then if you will study his life, marami po ang buhay ni Abraham, marami siyang mga mistakes. Napakarami na dininay niya si asawa niya bilang asawa niya, ginawa niyang kapatid because he was afraid of his life na baka siya'y patayin pag sinabi niyang asawa. Alright, so dahil doon ay yan ang mga example. But then in case of Job, dineclare siya ng God na righteous, and dahil yun sa pananampalataya, of course, ni Job sa ating Panginoon. Alright, so that's number 7. Someone is accusing him, claiming na, well, there is no such thing as fully righteous before God. And so it means na kung hindi ka righteous, well, ay magkakaroon ng punishment somehow. And dahil doon sinabi nila sa basahin natin yung pinaka-chapter 4 and 17, can mortal man be righteous than God? Can even a righteous man be more pure than his maker? This man was blameless and upright. Yan ang sinasabi ko na chapter 1 ng Job, verse 1. This man was blameless and upright, and he feared God and shunned evil. In contrary to the claim of his friend na ay ang si Job ay isang matuwid, tapat at may takot at umiiwas sa kasamaan. Yan ang claim o pananaw ng Diyos sa kanya. Now, yan ang ibig sabihin ngayon na in a way ay nilalagay ni Eliphaz at wrongly applied niya kay Job yung situation na siya ay nasa kagipitan kasi nakikita niya na may suffering si Job, and that proves that he is guilty of sin. Okay, masama nangyayari sa iyo, malamang yan ay karma. Yung mga ganung salita, no? Malamang mga ganon. So, naintindihan nyo ibig sabihin. But then, hindi. From the beginning, ay nalagay si Job sa isang pagsubok. It is because na gustong patunayan ng Diyos kay Satan na si Job ay isang matapat, matuwid, at nananampalataya at nagtitiwala sa God, sa Lord. Alright, so dahil dyan, turning now sa last one, he emphasizes human weakness and impurity. So what does it mean na sinasabi? Ang supporting verse natin dito ay sabi sa verse 18, 19 of chapter 4, if God places no trust in His servants, if the charges or if He charges His angel with error, how much more those who live in the house of clay, whose foundation are in the dust, who are crushed
more readily than a moth. Okay, so yun ngayon ang paliwanag ng kanyang mga kaibigan sa kanyang kalalagayan. Now, dahil dyan ay when he was he's reminding Job rather that being human are weak and simple, and that is generally true naman, di ba? But his mistake was using it to accuse Job without understanding God's purpose. Yan naman kasi ini-interpret nila. Okay, ini-interpret nila yung kalalagayan ni Job at generally speaking na ang tao nga ay puno ng kahinaan at dahil dyan ay inuunawa nila na kumbaga ay ang Diyos ay nilalagay si Job sa isang kalalagayan na siya ay pinaparusahan sapagkat walang pinaliligtas ang Panginoon. He charges even the angels, alright, or servants na sinasabi referring to the angels na na-charge at sila'y naparusahan. How much more, ang sabi doon, how much more those who live in the house of clay, referring to human beings. Okay. Dahil dyan ay perception ng mga kaibigan ni Job sa gitna ng kanilang nakikitang paghihirap. Well, maybe this is the cause, the solution, or what, this is the reason why. Pero alam natin na mali sila. Hindi dahil sa nagsasuffer ang isang tao, siya ay pinaparusahan because ang totoo nun, he was being, his faith rather, and faithfulness to God is being tested by God. Okay, hiningi kasi ng kalaban na siya ay subukin at pumayag naman ang ating Panginoon. So dahil dyan ay in short summary, Eliphaz accused, or his friend accused Job indirectly by suggesting that suffering is usually the result of sin. Okay, and the main argument was the argument was the innocent do not perish, but the wicked reap trouble, and God judges those who do wrong. And the other one is naglalagay sila ng partial na katotohanan at wrong na application. So lastly, sa ating maibibigay na parang summary, Job's suffering was not because of the hidden sin or because of sin, but because God allowed his faith to be tested. And yan ang istorya ngayon doon. Kaya is it true na kung hindi naman like hihingin ng kalaban natin na subukin tayo, can we experience the testing of our faith? Or yes, yung pagtetest ng ating pananampalataya, very much so, ang ating pananampalataya ay pwedeng ilagay sa pagsubok at yan ay design na ang pananampalataya natin dapat lang masubok. At hindi dahil para saktan tayo, parusahan tayo, kung hindi para mag-improve pa, para lalo pang mag-shine yung ating pananampalataya sa Diyos. So dahil dyan, maraming salamat sa inyong panunood, pakikinig. Consider subscribing and even liking our video teaching nang sa ganun lagi kayong makareceive ng notification at mag-appear lagi sa ating mga next na mga video na ating ginagawa para sa series natin tungkol sa mga suffering and trials and testing. So dahil dyan, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon and see you next time.